What is up mga trops? Welcome sa aming channel. For today's video, ikikwento ko sa inyo kung ano yung ginawa ko para makahanap ng trabaho dito sa Australia kahit wala pa kami nung time na yon. Bago ang lahat, disclaimer po muna. Lahat po ng i-discuss ko dito ng mga tips and mga topics ay based lamang sa experience namin at on research. Hindi po kami migration agent. Konting background muna po ulit, nung time na nag-grant yung visa namin, last 2022, nasa Singapore po kami as an OFW. Nung nakuha na namin yung grant, nag-resign ako agad kasi kinailangan ko mag-serve ng aking 3 months notice. Which is okay na rin, looking back, kasi at that time, nakapag-prepare kami, nakapaghanda kami at nakapaghanap ng work before going here in Australia. Paano nga ba ako nakapaghanap? At saka, ano ba yung mga ginawa ko? I-share ko sa inyo ngayon. Saan ba ako nakakita ng work? Yung work ko ngayon is nahanap ko talaga through seek.com.au. Nung nag-grant na yung visa namin, ang pinakauna kong ginawa is to verify my work rights dito sa Australia. Na-verify ko yung work rights ko sa seek.com.au using SearchSee. Additional plus points yan sa mga employer kapag nakita nila na may full working rights ka na dito sa Australia. Yung next ko na ginawa is in-update ko yung profile ko sa Seek, sa LinkedIn, at sa aking CV. In-highlight ko doon na meron na akong subclass 491 visa dito sa Australia at meron na rin akong full working rights. Isa yan sa mga hinahanap ng mga employer dito. Kasi, ibig sabihin nun, pwede kang magtrabaho full-time without them sponsoring you. Kasi hindi naman lahat ng employers dito sa Australia ay pwedeng makapag-sponsor ng foreigners. Yung next na ginawa ko after updating my profiles is yung CV ko nga. In-update ko yung CV ko para maging concise at on point. Inilagay ko rin yung mga notable achievements and summaries of tasks and duties ko dun sa mga previous employers ko. Isa pang tip is gamitin nyo yung premium service ng LinkedIn. When I say premium, ibig sabihin, gamitin nyo yung trial version ng premium service nila. Etong free trial na ito sa LinkedIn, tinry ko lang talaga ito nung sure na talaga ako na may work rights na ako dito sa Australia at talagang desidido na ako na makahanap before kami lumipad sa Australia. Tandaan nyo lang na once nag-subscribe kayo dun sa free trial ng LinkedIn, aalisin nyo siya or i-deactivate nyo siya before the month ends or else matcha-charge yung credit card nyo. Siyempre, it's up to you kung gusto nyo i-keep yung premium service for LinkedIn. Pero in my case, inalis ko na agad yung subscription before mag-end yung 1 month. Together with the CV, gumawa din ako ng cover letter. In my opinion, mahalaga po yung mga cover letter, especially kung nag-a-apply ka sa mga job-seeking websites katulad ng Seek. Most of the time, tinatanong kayo ng Seek before mag-submit ng application kung gusto nyo mag-submit ng cover letter. Gumawa ako ng isang generic cover letter na updated based dun sa situation nung time na yon. Kwento ko na lilipad na kami sa Australia within 3 months and naghahanap ako ng trabaho. Medyo ibebenta mo rin yung sarili mo syempre dun sa cover letter. In addition, bawat job applications na sinasubmit ko, ine-edit ko yung cover letter para maging specific doon sa job na ina-applyan ko. Kung kunwari nag-a-apply ako ng isang technical engineer sa company A, ilalagay ko doon na I'm seeking for a position in company A in the position of technical engineer.
Isang example lang yan. In my opinion, maganda yan kasi nakikita nila na ini-effortan mo talaga yung application mo. Siyempre, ang pinakamahalagang tip ko is apply, apply, apply. Before ako nakaland ng isang interview, around 100 applications na po yung in-applyan ko nung time na yon. Hindi po exaggeration yon kasi talagang nag-a-apply ako everyday para makakuha man lang ng isang interview. Lalong-lalo na nung nagkakuha na ako ng work rights dito sa Australia, talagang ginol ko na makapag-apply at least 3 to 5 applications every day. Isipin nyo kung mag-a-apply kayo ng 3 applications every day, within 10 days, magkakaroon kayo ng 30 applications. Tiyagaan lang talaga, pero posible. If makakakuha na kayo ng feedback from an employer, usually tatanungin kayo kung kailan kayo free for an interview. Ninote ko nga pala dun sa mga applications ko na currently overseas ako nung time na yon and I'm available through phone interview or Zoom interview or online meeting interview. Like I said, be honest with your application. Huwag niyong sabihin na nandito na kayo sa Australia or huwag niyong gamitin yung number ng kaibigan niyo kahit wala pa naman talaga kayo. Kasi once na tawagan talaga kayo, mababad chat na kaagad kayo kasi nag-like kayo dun sa application nyo. Once na sa interview na kayo, be relaxed, be on time, medyo galingan nyo yung English nyo, and yung technical know-how nyo. Nung nagkaroon na ako ng interview schedules, talaga nag-prepare ako for that interview. Nag-research ako dun sa websites nila, usually yung mga companies na pwede mag-sponsor or yung mga companies na naghahanap from overseas ay meron mga websites. Mag-practice po kayo ng English kasi malaking factor din yun para sa mga employers na medyo marunong kayo mag-English. Especially kung yung mga locals or mga Australians yung magiging employers nyo. Once nandun na kayo sa interview or after nung interview, baka sabihin na nila agad na hindi ikaw yung fit para dun sa role na yon or kung may possibility na tawagan ka nila ulit for a second interview. In my case, dito sa job na meron ako ngayon, 2 stage yung interview namin. Isang general interview based dun sa CV ko and isang somewhat technical interview. Dun sa second interview, tinanong na nila yung aking expected salary, annual salary, and starting date. At that point, kapag tinanong na kayo ng starting date, medyo 90% sure na sa inyo mapupunta yung position. Kapag pala tinanong yung salary, make sure na yung salary nyo or yung annual salary is separate from your superannuation. Minsan kasi, sinasama na ng employers yung superannuation dun sa total ng annual salary nyo. So pagdating ng payslip, makikita nyo na medyo mas maliit dun sa ina-expect nyo yung makukuha nyo. In my case, after nung second interview, binigyan na nila ako ng draft ng contract through email. Once nakuha nyo or makakuha kayo ng draft ng contract, talagang basahin nyo na maigi ito and kung may mga tanong kayo dun sa employer, tanongin nyo na at this stage. Isa pa nga palang tip, once na nandun na kayo sa stage na tinatanong yung salary nyo, huwag kayong mahiya na magbigay nung ina-expect nyo talaga na salary or na mas mataas pa. Kasi makikipag-negotiate naman sila or sasabihin nila upfront kung hindi nila kakayanin yung salary na yun. Lagi nyo tatandaan na once granted na yung visa nyo, meron na kayo kaagad full work rights from the day na nag-grant yung visa nyo. Kaya huwag kayong matakot na makipag-negotiate kasi may leverage na kayo, which is yung full work rights nyo. Ibig sabihin, hindi na kailangan kayong sponsoran ng employer for another visa. Sa 100 applications na sinubmit ko, 2 lang yung nag-interview sa akin. And parehong yon nag-offer ng job sa akin. Huwag kayong mawawalan ng pag-asa kung after 10 applications walang pumapansin sa inyo. Kasi madugo talaga ang application, especially kung offshore pa kayo or overseas. Yun talaga yung reality. Wala po talagang shortcut dito unless meron kayong kakilala doon sa company na yon na pwede kayong i-refer. Kahit nga po merong referral, hindi pa rin sure na makukuha nyo yung position na yon. This is it for this video. Sana po nagka-idea kayo kung paano maghanap ng work dito sa Australia. Ibibigay ko dito sa description below yung mga links ng mga job-seeking websites na pinuntahan ko. Kung may mga tanong po kayo,
please don't hesitate to comment down below. Kita-kits mga trops!